Ang Timog Silangang Asya ay isang rehiyon sa kontinente ng Asya na binubuo ng 11 bansa. Ito ay isang mahalagang rehiyon dahil sa lokasyon nito, likas na yaman, kasaysayan at kultura. Nahati ang rehiyon sa dalawang bahagi, ang mainland o peninsular at maritime o insular. Ang maritime Southeast Asia ay tinatawag ding insular Southeast Asia dahil binubuo ito ng mga kapuluan o pulo-pulo na matatagpuan sa bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang salitang insular ay mula sa salitang Latin na insula na ibig sabihin ay isla o pulo. Ang mga bansa dito ay ang Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Brunei, at Timor-Leste. Narito ang ilan sa mga katangiang pisikal ng Insular Southeast Asia. Una, binubuo ng mga pulo at kapuluan o arkipelago. Ang rehiyon ay may libo-libong isla. Ang Indonesia ang world's largest archipelagic country. Napaliligiran ng mga dagat at karagatan tulad ng South China Sea, Philippine Sea, Sulu Sea, Celebes Sea, Andaman Sea, Pacific at Indian Oceans. Katulad ng Peninsular Southeast Asia, ang rehiyon ay may makakapal na tropical rainforest dahil sa klimang mainit at mahalamigmig. Alam naman natin na may pronounced wet and dry season ang Timog Silangang Asya. Tingnan mo ang isla ng New Guinea, ang lokasyon ng pinakamalawak na tropical rainforest sa Asia. Ekta-ektaryang luntiang kagubatan. Isa pang katangian ng Maritime Southeast Asia ay ang pagiging bahagi ng Pacific Ring of Fire at pagkakaroon ng napakaraming mga active volcanoes, aktibong bulkan. Maraming bulkan kaya karaniwan ang mga lindol at pagputok ng bulkan. Isa sa mahalagang anyong tubig ay ang Strait of Malacca. Matatagpuan sa pagitan ng Malaysia, Indonesia at Singapore. This strait connects Indian Ocean and Pacific Ocean. Ang kipot ng Malacca ay isang napakahalagang anyong tubig sa Southeast Asia at sa buong mundo. Isa ito sa pinaka-busy na kipot sa buong mundo dahil mahigit 50,000 barko ang dumadaan dito every year. Kasama na dito ang mahigit sa 15 million barrels ng langis every day naman. Kaya't ang Strait of Malacca ay mahalaga sa global energy supply. Ang mga bansang nasa paligid nito tulad ng Malaysia, Singapore at Indonesia ay umaasa sa kita mula sa pantalan, kalakalan at turismo. Ating balikan ang pagiging bahagi ng Insular Southeast Asia sa Pacific Ring of Fire. Kung pag-uusapan ang most active volcanoes sa region,
Nasa listahan ang Mount Marapi, Mount Sinabung, Mount Mayon ng Pilipinas, at Mount Bromo. Ang Mount Merapi sa Central Java ang maituturing na pinaka-active na volcano sa Timog Silangang Asya. Sa Indonesian language, Gunung Merapi ang pangalan nito. Ang salitang Merapi ay mula sa Javanese na nangangahulugang bundok ng apoy. Ito ay pumuputok simula pa noong 11th century. Isa sa pinakamapaminsalang pagsabog ay year 2010. Ito ang maituturing na pinakamalaking pagsabog nito since 1872. Daan-daan ang nasawi at libu-libong residente ang lumikas. Nagsimula ang pagsabog nito noong October at nagpatuloy hanggang buwan ng November. Inilagay lang ito sa Alert Level Status 3 noong December. Ngayong 2025, patuloy itong nagpapakita ng mga volcanic activities tulad ng pagbuga ng abo, pyroclastic flows at lava dome growth. Talaga namang pinagpala sa diverse landforms and bodies of water ang Southeast Asia. Dapat nating pangalagaan ang kapaligiran dahil ito ang pinagkukunan natin ng lahat ng ating pangangailangan. Kung ito ay masisira, sa atin babalik ang masamang bunga ng pagkasira nito gaya ng polusyon, pagbaha, tagtuyot at iba pang sakuna. Tungkulin nating maging responsable sa paglinang ng likas na yaman.